Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan pa din natin mga kababayan, itong tungkol dito sa mga kalokohan ng mga kampo ni Digong. No, sinimulan nila ito dapat tapusin nila. No? Siguro umay na kayo dito sa ganitong issue, pero doon po sa media interview ng NEDA Secretary, ng DBM Secretary at ni E.S. Bersamin, no, nung nakarang araw po diyan po sa Malacanang, talaga pong binalangkas yung tungkol dito sa latest issue o yung sa latest fake news nila Digong, ni Ungab at ni Rodriguez. Yung po yung sinasabi nilang blank check di umano daw po sa BICAM. Pero ang totoong puntirya ng mga yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Na sinasabi nila because of that blank check, malamang may magnanakaw ng pera. May magpa-plunder ng pondo ng pera. Lalong-lalo na, syempre, sino bang target nila? Ang Pangulong Marcos at si Speaker. Yan po diyan po naglalaro no, diyan sa dalawang tao na yan. No, si Pangulong Marcos ay pilit na pinababagsak nitong kampo ni Digong kasi sabi nga ni Representative Ortega, no, sa ginawa nilang yan nais nilang ma-revert yung budget sa 2024 na kung saan may ilang bilyong pisong budget si Pusit. Inalify ng Supreme Court yung GAA, yung General Appropriation Act. Pagpasensyahan nyo na kung ito pa rin ang ating itatapik Kasi po dito sa bidyong ito na ipapakita natin na kung saan ipinaliwanag ni DBM o Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman ang proseso nito. Lalong-lalo na sa enrolled bill o yung General Appropriation Bill ng BICAM report. No? At ganun din po may sinabi po si E.S. Lucas Bersamin. Pero balikan natin yung sinabi ni Representative Paulo Ortega ng La Union ng 1st District na kung saan isa sa nakikita niyang rason bakit nag-i-issue ng ganito si Duterte ay para po ma-revert yung budget sa 2024 na kung saan may 2 bilyong mahigit na budget doon si Pusit o di kaya maibalik yung hinihinging budget ni Pusit na 2 billion .037, no? 2.037 billion. Kasi po ang binigay lang ng HOR sa kanya at inaffirm ng Senate ay 733 million na kung saan nagrereklamo si Pusit kasi wala daw po siyang pang-ayuda. Di ba sabi niya, ang ayuda is a legal form of both buying? Di ba? Ngayon, bakit ka pa bibigyan ng ayuda? Ang ano mo lang, yung medical and burial mo ay duplicate projects ng DSWD and DOH respectively. So dito mga kababayan, papanood ko sa inyo yung kasagutan ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman tungkol po dito sa proseso ng BICAM na ito. Kung ano talaga yung nangyayari. Kasi by her experience po mga kababayan. At para maliwanagan kayo, babasahin ko na rin dito yung sinabi ng kanyang magaling na Yusek Goddess Hope Liberans once na matapos natin itong mapanood. No? So bago natin ipagpatuloy, shout out po lahat sa inyo at maraming salamat. Tumawid na po tayo sa 67,000 subscribers. No? May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and always protect it from the evil forces of the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Ito po mga kababayan, simulan natin ito para naman mapabilis tayo, no? Papanood ko sa inyo itong video na ito, almost 2 minutes po ito no? Pagpasensyahan nyo na. O 3 minutes
Ito po, sa RTBM, courtesy po ito, no? Clip na lang po ito. Opening the floors for questions. Maricel Halili, News 5. Magandang umaga po. Secretary Amina, pakilinaw lang po yung naging pahayag ni Representative Ungab na merong mga blank items doon sa BICAM report. Sino po yung nag-fill in nitong mga blanks na ito bago siya na submit bilang endorsed bill? Yung kayo na rin po nagsabi, it's the BICAM report po. So may technical working group po yan from the House of Representatives and the Senate of the Philippines. So siguro we can just go back a little lang on the budget process or the legislative process. Siguro I can share a little bit because it came from the Senate po. I was a young staffer from back then. So pag napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaycam sila. So ang i-report po sa floor at ang i-ratify ng floor, yung mga napagkasunduan nung dalawang houses. Kasi minsan po magkaiba ang version nila. So ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung dalawa yung agreements nila doon sa mga provisions ng binasa nilang bill. So yun po yung BICAM. Pagkatapos po yun na-ratify, babalik po sila sa kanilang mga technical staff and then they will write it again. Lilinisin po nila kasi kung makikita nyo po, ang pinapasa lang po nila sa floor pag nag-ratify sila, even not just the budget po, pati yung mga ibang mga bills, manipis lang po yan. Yun lang pong mga napagkasunduan nila. And then all the rest, wala pa po yan. So babalik po sila sa technical working group nila, sa mga staff nila, isusulat nila na maayos, and then magkakaroon po ng enrolled bill, enrolled version. Yung enrolled version po, yun po yung pinapasa sa Office of the President na pirmado po ng Speaker of the House at saka yung officer po niya, Senate at saka yung SecGens po nila. So yun po yung makakarating sa Office of the President. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanco. So walang nakarating sa Office of the President na may blank items? Like, Di po kasi nakakarating sa Office of the President ang ratified, yung nira-ratify nila sa floor. Kasi iba po ang format nung nira-ratify. and another clarification, So yan po, mga kababayan. Maliwanag. So ano yung hawak ni Ungab? Bakit may blanco? Di ba? Bakit may blanco? Yung sinasabi ni Amena Pamandaman, dadaan sa ratification. Kung may blanco man, sino ang magpipill up ng blanco? O ulitin ko sa inyo para maliwanagan kayo ha. Sinabi ko kanina, babasahin natin dito yung nilagay ni Yusek Goddess Hope Libiran sa kanyang official Facebook page. Siya po ang nag-send nito. So maliwanag dito. Ito po, ito po. Huwag na natin yung nag-background pa si Budget Secretary Pangandaman. Kundi dito na lang, babasahin natin. Niliwanag ni Secretary Mina pertaining to Secretary Pangandaman na ang BICAM Committee ay binubuo ng mga technical working groups mula sa House at Senate. Ayon kay Sec Mina, kapag natapos na ang version ng bill mula sa Senate at sa HOR, magpapatawag ang Kongreso ng Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang differences sa kanilang mga respective version ng budget. Magkaiba kasi madalas ang version ng mababang kapulungan sa version ng Senado. Correct. Why? Because of yung mga budget deliberation. Di ba may mga budget deliberation ang mga departamento sa HOR and then they're gonna go to the Senate? Ganun po eh. No? I-report ng House Committee on Appropriation sa House at Senate
Committee on Finance sa Senado ang mga probisyon na kailangan nilang pag-agrihan sa mga pinasa nilang version ng bill. Pagkatapos po nilang mag-discuss, ayan na po yan, magkakasundo sila, magra-ratify ang bill, babalik po sila sa kanilang mga technical staff na siyang namang magpo-polish. After all those ratification, pag-uusap na pagkansunduan, halimbawa, ito na lang ang budget ni Pusit. Di ba sa HOR, ang sabi ni Pusit, hindi na ako a-attend dyan kasi napikon siya, nagmaldita siya. Ang sabi niya, I leave it to the House kung ilan man, magkano man ang ibibigay sa akin. Kasi they have the power of the purse. So the House eliminated almost 1.2 billion pesos of her budget because of a redundant program that she just duplicated from 2 agencies o department. So, ang binigay lang ng HOR, 733. Yun ang version ng HOR. Pagdating sa Senate, hindi rin siya pumunta. Hindi siya nagdepensa. O, ano ang ginawa ni Grace po? She adopted the version of HOR. Yun lang. Yun ang napagkasunduan during this ratification ng bill. Yung BICAM meeting nila, yan ang resulta niyan. Sabi niya, after that, pupunta sila sa kanilang mga technical working group para i-polish. Gawin ng isang enrolled bill iyan. In fact, ayon kay Secretary Mina, kagaya ng iba pang batas, manipis lamang ang pinapasa sa floor. Tama, manipis lang yan. Kapag ang Kongreso ay nag-ratify ng bill, sa kadahilanang ang nakalagay lamang po doon ay ang napagkasunduang lamang nila. Ang mga items na wala pang detalye ay ang ibabalik sa technical working group at staff na siya namang magsusulat ng maayos ng magiging enrolled version bill. Ayan na yung GAB. General Appropriation Bill. It is an enrolled bill. Yung enrolled version bill ang siya namang ipinapasa ng Kongreso sa Office of the President. Meaning that enrolled bill, that is the polish, that is the finished product of that bicameral report. Lahat ng napagkasunduan, magkano ito, ilan dito, bakit wala PhilHealth, napagkasunduan. Bakit ang PhilHealth zero? Yun na napagkasunduan. Yun yung naka-enroll doon sa GAB, the enrolled bill. At yun ang pinapasa nila sa Pangulo. Kaya yung tanong ng reporter, wala pong dumating sa opisina ng Pangulo na BICAM report na blanco. Sabi niya, wala. Ayan yung enrolled version ng bill ang siya namang ipinapasa ng Kongreso sa Office of the President. Ang enrolled bill na po na ito ay pirmado ng Speaker of the House of Representatives at Senate. So, ibig sabihin, pipirma doon si Speaker at saka si Chis Escudero na alam nila, nakita nila, hindi nila binasa yung 4,027 na pages na wala man lang nagsabi, ay Speaker, may blanco po dyan. Ay, Senate President, may blanco po dyan, hindi po pwede. Knowing those two leader of both houses are all abogado, attorney. So, hindi nila alam yun. Chis Escudero may have a press conference, sabi niya, hindi pwedeng maging blanco yan. Walang ipinapasang batas na budget na may blanco. Alam ni Chis Escudero, he's a good lawyer. Diba? Top-notcher, top-notcher siya na lawyer. Alam niya, pinagsasabi niya. Pero si Ungab, ano yung pinakita niya kay Duterte and how does Duterte receive it? Knowing that Duterte sometimes makakalimutin yan, iba ng interpretation yan, napunta sa GAA ang sinasabi, bicameral report, it's not even an enrolled bill. Even si Castro sinabi niya, oo, nakita namin. Yung version na may blanco, pero hindi namin alam kung iyon ay ang enrolled bill. Then hindi namin nakita. Malaki pagkaiba nun. Kasi doon yung sinasabi nilang blanco, yung nag-uusap-usap pa sila, they are not done with the enrolled bill. Ngayon, nasunog ka, di ba? Ungab. Sunog ka, Duterte at Vic Rodriguez. Bakit? Ano pa ang sabi ni Chis Escudero? Kasi sabi ni Paulo Ortega ng representative ng 1st District ng La Union, para lang ibalik
yung pondo ni Pusit. Sabi naman ni Chis Escudero, malapit na kasi election. Pamumuliti ka lang. O ngayon, malaking kasinungalingan yung sinabi mo, ungab, at yan ang ginamit ng mga followers ninyong mga bobo at tanga at chinatastize nyo pa ang DBM na sinasabi nila mga kababayan na the greatest robbery of all time. Malaking plunder daw yan. Sinisisi ang DBM, hindi pa nga nare-release yung pera. Paano na ninakaw? Patunayan yung ninakaw na. Sabi nyo, the greatest robbery of all time. Ibig sabihin, past tense na kayo. May nangyari na. Wala ngang ninakaw na pera. Wala pang nire-release ang DBM na pera. Pero kayo, you already concluded that it is the greatest robbery of all time. Mga sinungaling kayo Dapat talaga panagutin kayo sa kasinungalingan ninyo Di ba? Eto pa. Yung pong enrolled bill na yon at hindi ang draft BICAM report ang nakakarating sa OP. Kaya naman, paglilinaw ni SECMI na yung mga sinasabi lang blanco sa BICAM report, BICAM lamang din ang makakapuno. Sino? Vic Rodriguez. Sinong pananagutin mo? Ang puntirya nyo kasi, the main target here, your bullseye on your dartboard is the president. Hindi. Maliwanag Sino lang ang makakapuno ng blanco dyan sa BICAM report nila? So sino, Vic Rodriguez, ang kakasuhan mo sa Supreme Court? Sino ang pananagutin mo? Yung BICAM. Napuntiryan mo ba ang Pangulo? Di ba? Kaya ang hamon sa inyo ng Pangulo, humanap kayo ng blankong item sa GAA. Sa akin, ang makikita nyong blanco dyan, yung pangalan ng department, walang value The introduction, blanco. Di ba? O yung extra page, blanco, Vic Rodriguez. Ito, nakita namin, blanco. Ano laman? Itapat nyo po dyan, makikita nyo, blanco talaga. Gago, di ba? Yang katarantaduhan nyo, you are just si Digong. Manang-mana kayo kay Digong. Digong, inamin niya, ay planted evidences para paniwalain ang mga witnesses na totoo ito yung ebidensya ganyan kayo, tinataniman kayo ni Digong at nung dalawang bugok na bobot tanga ng mga lawyer ng mga peking ebidensya. Kaya nga sabi ng Pangulo, he is lying, it's a lie, he's a liar. And his father is a liar from the very beginning. Di ba, Digong? Sabi mo, aantayin mo sila sa impyerno. Ayun, punta ka na sa impyerno, hinayupak ka. Di ba? Sino lang ang makakapuno ng mga blank entries sa BICAM report? It is those who are involved in that bicameral meeting. Alam pa lang ang Pangulo, trabaho ba ng Pangulo yon? Siya ba ang may power of the purse? O gunggong, huling-huli kayong mga tanga at bobo. Diba? Kaya ito po, mga kababayan, ito ang hamon ni E.S. Bersamin kay Representative Ungab. Sabi niya dyan sa politico.com, hindi kami ang mananagot dyan. Pala says it's up to Ungab to prove blanks in BICAM report. Ayun na, Ungab, yan na ang hamon sa'yo. Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka iyong mga similarly minded people. Similarly minded people, Talaga kami, yung mga katulad niya na makikitid ang utak who would want to put up a challenge. Sige, challenge nyo sa Supreme Court. Yung nagsasalita dito ay former Chief Justice ng Supreme Court. Are you smarter and wiser than him? Kayo ba? Humawak kayo ng pwesto sa Supreme Court? Kakalabanin nyo ang Chief Justice, dating Chief Justice, marunong mag-interpret ng batas. Di ba sabi natin, only the Supreme Court can interpret the law. Nanggaling doon sa si Bersamin, Chief Justice pa. Ibig sabihin, mas matalino kayo? Smarter kayo sa kanya? Baka naman, mas matalino pa ang fifth grader sa inyo.
Di ba? Tuloy natin. Ang problema natin dyan is, hindi kami ang mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report iyan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. May kinalaman lang kami yung finished product na pinapipirmahan sa presidente. Hindi yung blank check o ayan, mga gunggong. No? So, the greatest robbery of all time? Sino? Tanong nyo si Speaker saka si Chis Escudero. He said it's up to UNGAB to prove his claims that the Bicameral Conference Committee report on the 2025 national budget indeed contained blank spaces. Eh baka naman experience mo ito UNGAB noong 2019, yung sinasabi ni Lacson, na kung saan ikaw ang chairman ng Appropriation Committee? Tama ba, mali? Huwag nyong gawin yung ginawa ninyo. Huwag nyong ipasa yung mga kagaguhan nyo sa administrasyong ito. Remember, Duterte is not Marcos and Marcos is not Duterte. Magkaiba po sila. Mas matino, mas magaling ang Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaysa sa Digong na joker. Oo, joker na mamamatay tao pa, mandarambong pa, sinungaling pa, ulat na sa kanya na. 'Di ba? Siya ang magpapatunay sa kanyang sinasabi. Kasi wala kaming kinalaman sa kanya. Wala kaming kinalaman sa blanks. That's his invention. Ang sakit. Oo nga, hindi ako nagsabi nito ha. Dapat hindi ka na representante eh. Dapat ang maganda mong trabaho, inventor. Sama mo si Vic Rodriguez. Oo. Tapos yung mga naniniwala sa inyo, baka sasabihin nyo, oh, may totoong alien. Maniniwala sila. Oo, may nakita ko yung spaceship. Maniniwala sila kasi mga utu-utuyang mga kasama ninyo eh. Mga gonggong. Baka nga pati si Digong maniwala eh. Ha? Na merong third kind. Eh, yung matanda na, ungas yan eh. Diba? Ito pa sabi niya, if there were really true omissions, let the Congress, the lower house, upper house explain kung meron. Pero, patunayan mo na. Kasi ang hirap sabihin na meron talaga, hindi naman alam eh. Wala kami up to that point, hindi kami involved. Correct, I agree. Kaya UNGAB, patunayan mong UNGAB ka, hindi ka UKAB or ungas. Di ba nagsumbong ka pa nga kay Digong nung ikaw ang chairman ng Appropriation Committee? Imbis na i-fix mo yung problema doon, hindi. Isinumbong mo kay Digong, eh anong klaseng tao ka? Sumbongero ka? Imbis na i-fix mo muna yung problema, buubo talaga. So mga kababayan, ano? Tama po si Lucas Bersamin eh. Wala sila dyan. Dahil wala silang pakialam sa BICAM report. Ang pakialam nila yung enrolled bill na. Yung ibinibigay sa presidente para papirmahan. Pero bago pirmahan ng Pangulo yan, ang Pangulo nagbabasa, nagre-review. Ha? Hindi tulad ni Digong. Oy, Tatay Digong, okay na po yan. Ay, Bong, nasaan na yung bullpen? Okay na ba ito, Bong? Sabi naman ni Bong, yes, sir, okay na, okay na. Oh, di ba? Pirma lang siya ng pirma. Ganon, gawain nila eh. Di ba? Oh, kaya patunayan mo UNGAB. Ha? Huwag mong sisirain yung last name mong UNGAB. UKAB tuloy. No? Baka maiba mabanggit ko eh. Di ba? Masasaktan ka lang. Patunayan mo daw. No? Hindi isang imbensyon. O, pag imbensyon yan, huwag ka nang magpakapresentante. Nakakahiya ka. Dapat sa'yo, inventor na lang. Di ba? Inventor ng mga chismes. Bagay sa'yo, hindi lang inventor. Dapat sa entertainment ka na lang. Doon ka nababagay. Eh, no? Kaya natawag kayong sinungaling si Digong. Sinungaling kayo, pati mga minions nyo. Kaya ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.